Paano ba natin ito umpisan? So, ako rin, hindi ko rin naman umpisan. Pero sige, turo natin dito muna tayo sa basics. So, dito makikita nyo sa tab guys, meron ako dito, ito. Tawag dito Blender Kit guys. This is an add-ons. Ito siyang tools for Blender users para mas mapadali yung trabaho nila sa shading. Pagmamanipulate ng textures. Ito, meron din silang scenes dito. Meron din silang environmental backgrounds. Dito is mga brushes for sculpting. Makakatulong yon. And ito, mga geometry nodes na pwedeng gamitin. Pero yung iba dito may bayad pag hindi ka naka-premium. So I'm just promoting their sites kasi nakakatulong sila, lalo na dito sa shader. Matututo ka dito magkaroon ng ideya kung paano magkabit-kabit ng mga sequence sa shading mode. Yan. So next naman dito, makita natin dito sa tab na to, tawag dito shading tawag dito, which is itong first is wireframe. Yan, makita mo yung mga edges. Pero yung vertices na tinatawag is kapag naka-edit mode ka, and then may point dito, vertices tawag dyan. Then, solid mode. Dito solid mode natin, medyo patay siya. Parang medyo ayaw mo siyang tignan, ganyan. Pwede mo siyang palitan ng matte cup, flat, or anything you want. Pwede siya dito. Pwede siyang sa matte cup. Mas maganda yung tira ng matte cup. Maganda yung ganun, matte cup pala. Ba't hindi try yung matte cup? Ito guys, kapag gusto nyo ng selection sa mga objects na pwede nyo palitan yung mga color nito. Yan, sa random. Automatically kapag nag-add ka ng another object sa random, kapag matte cup or kahit sa studio or matte cup, feeling ko mas maganda matte cup. Okay, mas maganda yung matte cup para sa akin. Ito, material, object, random, custom, pwede mo palitan yung mga kulay niyan. Pero sa random kasi, ginagamit to ng mga professional model artist kapag gumagawa sila ng mga detalyadong objects, just to ensure na tama and precise yung models na ginagawa at pinagkakabit-kabit nila. So, gusto tayo dito. Delete naman natin to. Shift, click, then delete. Ay, X pala yun. X, then delete. X, then delete. Okay. So, matte cup random, lagay mo natin siya sa object. Mas gusto ko yung matte cup. Okay. And then, material mode. Dito kapag may material mode na example, lagyan natin ng material to. Lagyan natin sa material ay wood. Yan, wood. Lalagyan natin siya ng wood, pero hindi ito naka-UV edit. So, kung ano yung makikita nyo dito is automatically mapped siya sa mismong shader mode nitong cube. So, ito yung shading mode niya. Automatically nag-a-adjust yung nag-a-adjust yung scales niya dahil dun sa texture coordinate and mapping. Now, balik tayo sa layout. Yan to. Material mode, makikita mo may sarili siyang lighting. May sarili siyang lighting kasi may sarili siyang background. Which is kapag tinanggal mo tong ilaw, ganun pa rin yung mangyayari. So, balik natin yung ilaw. And then, kaya kayo may nakikita na kasi may sarili siyang environmental background. Which is may sariling exposure, may sariling lighting. Now, balik tayo sa layout. So, kapag tinanggal ko ang light, and then mo tayo ng render mode shading. Wala kayong makikita dyan. Pero kapag nag-control Z tayo, lalabas yung ilaw. Ito, light. Point light lang to. Yan, point light. Makikita nyo dito. Yan. Ngayon, next naman tayo. Nagkakaroon kayo minsan ng problem where nawawala itong axis na to. Nawawala itong axis controller na to. Makikita nyo siya dito. Pag hindi ito nakaklik, mawawala yung axis controller. And then, pag nakaklik to, ayan, makikita nyo siya. Now, kunwari, ayaw nyo makita itong lighting, parang gusto nyo siyang maging preview.
maging preview part na I mean preview sa paningin nyo. Kasi minsan hindi makikita yung preview once na hindi nyo pa na-render. So just click this one, this show overlays. Yan. Then okay mag-select. Ayan lang siya. Para kayo nasa preview mode niya. Then huwag tayo mag-controls muna. Click lang natin to ulit. Yan. Yan.